Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa ika-15 ng Marso, 2025. Habang binubuksan mo ang panibagong araw, isang makapangyarihang pagbabago ang tila bumabalot sa paligid. Mayroong hindi maipaliwanag na enerhiya na dumadaloy sa hangin, isang panawagan upang pagnilayan ang mga nangyayari sa iyong buhay. Tila may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa iyo upang bigyang pansin ang iyong kasalukuyang estado, ang iyong mga pangarap, at ang mga hakbang na dapat mong gawin upang makamit ang mas malaking tagumpay. Ang araw na ito ay nagdadala ng panibagong sigla, isang pagkakataon upang mapagtanto ang tunay mong kakayahan at palawakin ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, maaaring may mga pagsubok at hamon, ngunit ito rin ang nagbibigay daan sa iyong personal na paglago. Sa panahong ito, hinihikayat kang yakapin ang iyong kakayahang maging malaya at umasa sa iyong sariling lakas. Ang iyong espiritu ay likas na matatag, at ito ang panahon upang pagyamanin pa ito. Sa bawat paglalakbay ng iyong buhay, may mga sandaling pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Ngunit sa halip na makita ito bilang isang hadlang, tignan mo ito bilang isang pagkakataon upang palakasin ang iyong sarili at tuklasin ang iyong tunay na kakayahan. Ang iyong kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon ay isang biyaya. Gamitin ito upang lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at hindi inaasahang pangyayari. Madalas, ang pinakamagandang bahagi ng ating paglalakbay ay ang mga hindi natin inaasahang matutuklasan. Ang mga sandaling ito ay nagdadala ng pananabik, isang pagkakataon upang matutunan ang mga bagay na hindi pa natin natutuklasan noon. Napansin mo ba kung paano ka nadadala ng iyong pagkamangha sa mga bagong bagay? Ang damdaming ito ay maaaring maging susi sa iyong pag-unlad. Sa tuwing nakakaranas ka ng isang bagay na bago at kamangha-mangha, ito ay isang paalala na ang mundo ay puno ng walang katapusang posibilidad. Ngayong araw, hayaang ang pakiramdam ng pagtataka at pagkamangha ang maging gabay mo. Sa bawat kanto ng iyong paglalakbay, may bagong landas na maaaring buksan, mga oportunidad na maaaring hindi mo napapansin noon. Ang pagiging bukas sa mga posibilidad na ito ay maaaring humantong sa iyo sa isang mas makabuluhang direksyon. Ang pagyakap sa pagbabago ay nangangailangan ng lakas ng loob at determinasyon, ngunit ito rin ang susi sa mas malawak na kaalaman at personal na pag-unlad. Dahil ang buwan ay nasa tanda ng Libra, ang enerhiya ng pagkakaisa at balanse ay namamayani. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tingnan ang iyong sarili sa mas malalim na paraan. Napapansin mo ba kung paano mo tinutugunan ang pangangailangan ng iba habang inaalagaan ang iyong sarili? Ang tamang balanse sa pagitan ng sarili mong mga kagustuhan at ang pangangailangan ng mga taong mahalaga sa iyo ay isang mahalagang aspeto ng iyong buhay. Sa madalas na pagsusumikap mong mapanatili ang kontrol, maaaring nakakalimutan mong pakinggan ang tunay na tinig ng iyong puso. Ngayong araw, bigyang pansin ang iyong damdamin at tingnan kung paano mo maisasabay ang iyong personal na mithiin sa pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Ang balanse sa buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkakapantay-pantay ng trabaho at pahinga, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Ang tunay na kasiyahan ay makakamit kung matututunan mong timbangin ang lahat ng ito. Sa araw na ito, may dalisay at masayang enerhiyang bumabalot sa iyo. Nararamdaman mo ba ang matinding inspirasyon na tila nais kang itulak upang magpahayag ng damdamin sa mas malikhaing paraan?
Ang enerhiyang ito ay hindi lamang nalilimitahan sa larangan ng pag-ibig kundi maaari ding lumabas sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Marahil ito ang tamang panahon upang subukan ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin, mga proyekto o ideyang matagal mo nang iniisip subalit hindi mo pa nasisimulan. Kung ikaw ay may hilig sa sining, pagsusulat, musika, o anumang malikhaing gawain, gamitin ang araw na ito upang ipahayag ang iyong sarili ng walang takot. Ang pagkamalikhain ay isang makapangyarihang kasangkapan upang ipahayag ang iyong sarili at maibahagi ang iyong damdamin sa mundo. Huwag kang matakot na maging matapang sa pagpapahayag ng iyong sarili. Ito ay isang paraan upang maipakita ang iyong tunay na pagkatao. Habang lumilipas ang mga oras, hayaan mong yakapin ang mahika ng sandaling ito. Huwag hayaang dumaan ang araw nang hindi mo pinapansin ang kagandahan ng mundo sa paligid mo. Bawat sitwasyon, kahit gaano man kaliit, ay may potensyal na magdala ng inspirasyon at kasiyahan. Ang sikreto ay ang pagiging bukas sa bawat pagkakataon at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na minsan mong hindi napapansin pero maaaring may dalang kahulugan sa iyong paglalakbay? Ang pagkakaroon ng pasasalamat at pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay maaaring maging susi sa tunay na kaligayahan. Ang buhay ay isang serye ng maliliit na sandali na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang mas malaking larawan. Mas magiging makabuluhan ang iyong buhay kung matututunan mong pahalagahan ang bawat isa sa mga sandaling ito. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay pula at ginto. Ang pulang kulay ay sumisimbolo ng tapang, determinasyon, at matinding damdamin, habang ang ginto ay nagdadala ng kasaganaan, katalinuhan, at tagumpay. Kung nais mong palakasin ang positibong enerhiyang bumabalot sa iyo, subukan mong magsuot ng mga damit na may ganitong kulay o gumamit ng mga bagay na may pulang at gintong elemento upang palakasin ang iyong tiwala sa sarili. Ang kulay ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon at magpataas ng enerhiya. Ang paggamit ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang maramdaman ang mas mataas na antas ng kumpiyansa at determinasyon. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 8 at 14. Ang bilang na 3 ay sumasalamin sa pagkamalikhain at komunikasyon, ang 8 ay sumasagisag sa kasaganaan at katatagan, habang ang 14 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at pagkakataon. Kung may mga mahahalagang desisyon kang kailangang gawin, gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon upang makita ang tamang landas. Ang numerolohiya ay may kapangyarihang magbigay ng gabay sa ating buhay, kaya't maaaring makatulong ang mga numerong ito upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang magsulat ng iyong mga layunin at pangarap. Ang paglalagay ng iyong mga hangarin sa papel ay may makapangyarihang epekto sa iyong isipan, na para bang nilalapit mo ang iyong mga pangarap sa realidad. Maglaan ng ilang sandali upang isulat ang lahat ng bagay na nais mong makamit sa buhay, maging ito man ay malalaking ambisyon o maliliit na layunin. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng malinaw na direksyon kung saan mo nais pumunta. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni sa lahat ng mga natutunan mo. Ano ang mga bagong pananaw na iyong natuklasan? Ano ang mga damdaming iyong naramdaman? Anong mga pagkakataon ang iyong natanggap na maaaring makatulong sa iyo sa hinaharap? Sa bawat araw na lumilipas, may dalang aral ang buhay, at nasa iyo kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan mo na ikaw ay isang mandirigma, isang taong may kakayahang harapin ang anumang hamon na dumating. Sa bawat pagsubok may natatagong biyaya. Sa bawat pagbabago may bagong simula. Huwag matakot sa kung ano ang nasa unahan mo, sapagkat ang iyong lakas at determinasyon ay sapat upang gabayan ka sa tamang landas. Yakapin ang bawat pagkakataon, sundan ang iyong puso, at hayaang ang araw na ito ay maging simula ng mas maliwanag at mas makulay na bukas.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, isang mapayapa at maaliwalas na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Isang banayad ngunit makapangyarihang presensya na tila naghahatid ng mensahe ng kapanatagan. Ang kalangitan ay tila nagbibigay ng isang malumanay na anyaya upang yakapin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Ipinaalala sa iyo na sa kabila ng anumang alalahanin o pangangamba, may mga bagay na nananatiling maganda at kaaya-aya sa mundo. Ang liwanag ng araw ay sumisikat ng may mainit ngunit hindi nakakapasong sinag, sumasalamin sa diwa ng pag-asa at kasariwaan. Ang hangin ay may dalang malambing na simoy, tila isang yakap mula sa kalikasan na nagdadala ng pakiramdam ng kapanatagan sa iyong puso. Ito ang panahon upang bigyang pansin ang mga maliliit ngunit mahalagang bagay, ang mga bulaklak na namumukadkad ng may masiglang kulay, ang mahinahong paggalaw ng mga ulap sa himpapawid, at ang maaliwalas na pakiramdam ng sariwang hangin sa iyong balat. Ang simpleng pagninilay sa kagandahan ng iyong kapaligiran ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla at inspirasyon, na tila binubuksan ang iyong puso sa mas positibong pananaw sa buhay. Sa gitna ng katahimikan at kagandahang ito, nag-uumpisa ring lumitaw ang impluwensya ng Mercury retrograde, isang panahon na kilala sa pagdadala ng ilang pagsubok sa komunikasyon, teknolohiya, at ugnayan sa ibang tao. Maaari mong mapansin na ang ilang usapan ay tila nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, o may mga mensaheng hindi ganap na naipapahayag ng malinaw. Ang mga bagay na dati mong ginagawa ng madali ay maaaring magdulot ng kaunting pagkalito o pagkaantala. Dahil dito, mahalagang maglaan ng oras upang suriin kung paano ka nakikisalamuha sa iba. May mga pagkakataon ba na hindi mo lubos na pinakikinggan ang sinasabi ng iba dahil abala ka sa sarili mong iniisip? Mayroon bang mga salita o kilos na maaaring nagdadala ng maling interpretasyon sa iyong mga kausap? Sa ganitong mga panahon, hinihikayat kang mag-focus sa pagpapalawak ng iyong pangunawa. Maging maingat sa iyong mga sinasabi, pakinggan ng mabuti ang iba, at tiyakin na ang bawat mensaheng nais mong iparating ay malinaw at may tamang layunin. Sa halip na magpadala sa iritasyon o pagkadismaya, tingnan ito bilang isang oportunidad upang patibayin ang iyong kasanayan sa pakikipag-ugnayan at pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iba. Ngayon ay isang magandang araw upang isa-isang tabi ang mga alalahanin at ituon ang pansin sa kasalukuyang sandali. Sa halip na hayaang lamunin ka ng stress o mga bagay na wala sa iyong kontrol, subukan mong lumabas at maranasan ang ginhawa ng kalikasan. Ang simpleng paglalakad sa isang parke, pag-upo sa lilim ng isang punong kahoy, o paghina ng sariwang hangin ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kagaanan sa iyong pakiramdam. Kung may pagkakataon, subukang isara ang iyong mga mata at pakinggan ang tunog ng paligid, ang huni ng mga ibon, ang marahang pagaspas ng mga dahon, o ang mahinhin at banayad na tunog ng ihip ng hangin. Ang ganitong mga simpleng gawain ay maaaring magbigay ng instant na ginhawa sa iyong isipan at magpabalik ng iyong sigla. Minsan, sa gitna ng abala at ingay ng buhay, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang ating sarili upang huminga at magpahinga. Ngayong araw, gawing prioridad ang sariling kapakanan at kalusugan ng isipan. Habang patuloy na umiinog ang araw, isang natatanging enerhiya ang nagtutulak sa iyo upang ipahayag ang iyong sarili sa mas malikhaing paraan. Maaaring sa pamamagitan ng sining, musika, pagsusulat, o anumang anyo ng pagpapahayag ng iyong damdamin. Ang inspirasyon ay tila dumadaloy sa iyong isipan, nag-aalok ng mga bagong ideya at pananaw na maaaring makatulong sa iyong personal na pag-unlad. Kung may matagal ka nang gustong gawin ngunit hindi mo pa nasisimulan, ito na ang tamang pagkakataon upang bigyan ito ng pansin. Hindi mo kailangang maging eksperto o perpekto sa bawat hakbang, ang mahalaga ay bigyang laya mo ang iyong sarili na subukan at tuklasin ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo.
Sa prosesong ito, matutuklasan mo ang higit pa sa iyong kakayahan at lalong lalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang paggawa ng isang bagay mula sa iyong puso ay isang paraan ng pagpapahayag ng iyong tunay na pagkatao, isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Sa kabila ng posibleng pagkaramdam ng pagkalito o pagiging abala, ang enerhiya ng Libra Muon ay isang paalala na sa lahat ng bagay, mahalaga ang balanse. Sa buhay, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga hamon at pagsubok, ngunit nasa iyong kamay kung paano mo ito haharapin. Sa halip na hayaang guluhin ka ng mga negatibong pangyayari, subukan mong gamitin ang bawat sitwasyon bilang isang pagkakataon upang palakasin ang iyong panloob na kapayapaan. Ang pagtatamo ng balanse ay hindi lamang tungkol sa paghahati ng oras para sa trabaho at pahinga, kundi pati na rin sa tamang pagbibigay halaga sa iyong sarili at sa iyong relasyon sa iba. Ito ang panahon upang suriin kung paano mo pinaglalaanan ng enerhiya ang iyong buhay. Mayroon bang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng higit pang atensyon? May mga bagay bang dapat mong bitawan upang magkaroon ng mas maluwag na espasyo para sa mas makabuluhang bagay? Sa pagyakat sa balanse, mas magiging madali ang pagharap sa anumang darating. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang mga nangyari. Ano ang mga mahalagang bagay na natutunan mo? Ano ang mga karanasan na nagbigay sa iyo ng panibagong pananaw? Sa bawat araw, may mga bagong aral na maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. Ang pagninilay sa mga ito ay isang mabisang paraan upang palakasin ang iyong kamalayan at pagbutihin ang iyong hinaharap. Hayaan mong ang mga natutunan mo ngayon ay maging gabay sa mga susunod mong hakbang. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at rosas, na parehong sumisimbolo ng pagmamahal, kasaganaan, at panibagong simula. Ang pagsusuot ng mga damit na may ganitong kulay o paggamit ng mga bagay na nagtataglay ng kanilang enerhiya ay maaaring makatulong sa iyo upang mapalakas ang iyong positibong pananaw. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 7, at 11, mga bilang na nagdadala ng balanse, inspirasyon, at espiritual na karunungan. Upang mapanatili ang mabuting daloy ng enerhiya, isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pag-aayos ng iyong tahanan o espasyo. Ang isang malinis at maaliwalas na kapaligiran ay maaaring magbigay ng malinaw na isipan at mas produktibong enerhiya, kaya't subukan mong linisin, ayusin, at tanggalin ang anumang bagay na hindi mo na kailangan. Ang simpleng gawaing ito ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalooban at pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay nasa isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Huwag mong madaliin ang iyong paglalakbay, sa halip, yakapin ang bawat sandali at bigyang halaga ang mga aral na dala nito. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tandaan na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay kundi sa mga relasyon, karanasan, at pagmamahal na iyong ibinibigay at tinatanggap. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag at kakayahan. Patuloy kang lumakad sa landas ng iyong pangarap ng may kumpiyansa, at tandaan na ang universo ay laging naririyan upang gabayan ka. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat, ikaw ay may kakayahang lumikha ng kagandahan, kapayapaan, at kasaganaan sa iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, nararamdaman mo ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo, isang timpla ng panibagong simula at malalim na pagninilay. Hindi ito isang karaniwang araw, kundi isang pagkakataon upang masuri ang iyong sarili, ang iyong damdamin, at ang iyong direksyon sa buhay. Marahil ay may mga katanungan kang matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa natutugunan, at ngayon ay tila binibigyan ka ng universo ng pagkakataon upang pag-isipan ang mga ito ng mas malalim.
Habang ang Mercury retrograde ay nagsisimula, maaaring mapansin mong may ilang aspeto ng iyong buhay na tila bumabagal, nagiging malabo, o nagdadala ng kalituhan. Ang mga bagay na dati mong ginagawa ng walang kahirap-hirap ay maaaring biglang mangailangan ng masusing pag-isip. Maaring may mga hindi inaasahang pagkaantala o pagbabago sa iyong mga plano, at maaaring maramdaman mong parang hindi mo ganap na makontrol ang sitwasyon. Subalit sa kabila ng tila pabago-bagong enerhiya na ito, taglay mo ang likas na kakayahang hanapin ang liwanag sa gitna ng dilim. Isa kang palaisip, isang taong hindi natatakot sumisid sa lalim ng kanyang isipan upang maghanap ng sagot. Ang araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng isang bihirang pagkakataon upang pagsamahin ang iyong talino at intuisyon, upang bigyan ka ng mas malalim na pag-unawa hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa halip na magpadala sa pagkalito, tingnan ito bilang isang paanyaya upang mas lalong magtiwala sa iyong kakayahan na bumuo ng tamang desisyon. Habang ang buwan ay patuloy na gumagalaw sa Libra, mas nagiging matimbang para sa iyo ang paghahanap ng harmonya at balanse sa iyong mga relasyon. Ang iyong puso at isipan ay tila mas bukas sa pangangailangan ng ibang tao, at mas nagiging sensitibo ka sa kanilang nararamdaman. Isa kang natural na tagapamagitan, isang taong may pambihirang kakayahang ipagsama ang magkaibang pananaw at humanap ng gitnang daan sa anumang hindi pagkakaunawaan. Ngayong araw, maaaring may dumating na sitwasyon kung saan kinakailangan mong gamitin ang iyong diplomasya at kakayahang umunawa upang mapanatili ang kapayapaan sa isang relasyon. Maaaring ito ay sa iyong pamilya, kaibigan, o kasamahan sa trabaho. Sa ganitong pagkakataon, pagnilayan kung paano mo ginagamit ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng patas na pananaw. Minsan, hindi kinakailangang magsalita upang maresolba ang isang issue. Madalas, ang simpleng pakikinig ng may bukas na isipan ay sapat na upang maibsan ang tensyon. Ang iyong mga salita ay may bigat, kaya siguraduhin mong ginagamit mo ang mga ito upang magdala ng liwanag at hindi ng karagdagang hindi pagkakaunawaan. Kung may isang isyong matagal mo nang iniiwasan, maaaring ito na ang araw upang harapin ito ng may hinahon at pag-unawa. Ang iyong kakayahan na maging patas at makatarungan ay magiging susi sa pagsasaayos ng anumang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng iyong pagiging abala sa iba't ibang bagay, mahalagang bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at mag-recharge. Ang patuloy na pagtakbo ng iyong isipan at emosyon ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod, kaya't ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang bumagal at bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan. Hindi mo kailangang laging nasa galaw, laging may ginagawa, o laging nag-isip ng susunod na hakbang. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang huminto sandali, huminga ng malalim, at hayaang dumaloy ang sagot sa iyo nang hindi mo ito pinipilit. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang magnilay, mas nagkakaroon ka ng pagkakataong pakinggan ang tunay na sinasabi ng iyong puso. Kung pakiramdam mo ay tila hindi malinaw ang iyong direksyon, huwag kang mataranta. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay hindi laging dumadating sa paraang inaasahan mo. Minsan, ang mga ito ay dumarating sa anyo ng isang simpleng damdamin, isang biglaang pag-unawa, o isang hindi inaasahang kislap ng inspirasyon. Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang ikaw ay tumitigil, ito ay isang mahalagang hakbang upang makuha mo ang linaw at lakas na kinakailangan upang maharap mo ang mga susunod na hamon ng buhay. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, maaaring maramdaman mong parang may misteryong bumabalot sa ilang bahagi ng iyong buhay. May mga bagay na hindi mo lubos na maunawaan, mga tanong na tila hindi madaling sagutin, at mga pangyayaring hindi mo ganap na maipaliwanag. Ito ay normal, hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliang maresolba, at hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng pag-unawa. Sa halip na mainis sa kawalan ng kasagutan, gamitin ito bilang pagkakataon upang palawakin ang iyong pangunawa. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas,
at ikaw bilang isang Gemini ay may likas na kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa kawalan ng kasiguraduhan. Sa halip, yakapin mo ito at tingnan ito bilang isang pinto patungo sa mas malawak na posibilidad. Minsan, ang hindi alam ay hindi isang hadlang kundi isang paanyaya upang subukan ang isang bagong pananaw. Ang kakayahan mong tanggapin ang mga pagbabago ng may bukas na isipan ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa anumang sitwasyon. Ngayong araw, ikaw ay inaanyayahang makinig ng mas mabuti, hindi lamang sa mga sinasabi ng iba kundi lalo na sa sarili mong kalooban. Sa ingay ng mundo at sa dami ng responsibilidad na iyong hinaharap, maaaring nakakaligtaan mong bigyang pansin ang iyong sariling damdamin at intuisyon. May mga mensahe na nais iparating sa iyo ang iyong puso at isipan, mga pahiwatig na maaaring hindi mo agad makita o marinig kapag masyado kang abala sa panlabas na mundo. Ang katahimikan ay maaaring maging susi upang mas marinig mo ang mahahalagang sagot na matagal mo nang hinahanap. Subukang maglaan ng kahit ilang sandali sa araw na ito upang mapag-isa at maramdaman ang iyong tunay na damdamin. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Ano ang tunay mong nais? Sa sandaling bigyan mo ng puwang ang sarili mong boses, mas magiging malinaw ang iyong direksyon. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul at dilaw. Ang asul ay kumakatawan sa kalinawan ng isipan, kapayapaan, at bukas na komunikasyon, habang ang dilaw ay sumisimbolo ng kagalakan, enerhiya, at pagiging masigla. Ang kulay na iyong isinusuot o nakikita sa paligid ay may epekto sa iyong emosyon at enerhiya, kaya kung nais mong mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya, subukan mong gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 9 at 16. Ang 3 ay sumasalamin sa malikhaing enerhiya at pagpapahayag ng sarili. Ang 9 ay kumakatawan sa espiritual na karunungan at mas malalim na pangunawa sa mundo, habang ang 16 ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon at pagbabago. Kung may mga desisyon kang kailangang gawin, pagnilayan ang mga numerong ito at hayaang gabayan ka ng kanilang kahulugan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang paggawa ng journal ay makakatulong upang mas maunawaan mo ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaaring lumitaw ang mga sagot na hindi mo agad napapansin, at maaaring itong magbigay linaw sa anumang bumabagabag sa iyong isipan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang iyong mga natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga karanasan na nagbukas ng iyong isipan? Sa bawat araw na lumilipas, may mga aral na dapat mong yakapin at gamitin bilang gabay sa hinaharap. Ang pag-unlad ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang iglap, ito ay isang patuloy na proseso ng pagtuklas, pagkatuto, at paglago. Tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng katalinuhan at sigla. Huwag mong hayaang pigilan ka ng alinlangan o takot sa hinaharap. Sa halip, yakapin mo ang bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo ng buhay, sapagkat sa bawat pagsubok at tagumpay, ikaw ay mas lalong nagiging matatag at mas handa sa anumang darating. Patuloy kang lumakad sa iyong landas ng may tiwala at tapang, sapagkat ang universo ay laging nasa iyong panig, gumagabay at sumusuporta sa iyong paglalakbay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, binubuksan mo ang iyong mga mata sa simula ng isang makapangyarihang siklo, ang pagsisimula ng Mercury retrograde. Ang panahong ito ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang isang pagkakataon upang magnilay at magbalik tanaw. Ang paggalaw ng kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo na pag-isipan ang iyong mga koneksyon sa iba. Paano ka nakikipag-ugnayan? Paano mo ipinapahayag ang iyong damdamin? Mayroon bang mga bagay sa iyong relasyon na nangangailangan ng masusing pagsusuri?
Ang buwan na nasa Libra ay nagbibigay sa iyo ng banayad na paggabay upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Sa ilalim ng kanyang liwanag, mas nagiging malinaw sa iyo kung paano mo maaaring pagandahin ang iyong pakikitungo sa mga mahal mo sa buhay. Habang ikaw ay naglalakbay sa enerhiyang ito, maaari mong mapansin ang ilang hindi natapos na usapan o hindi malulutas na issue na muling lumilitaw. Ito ay isang senyales na may mga bagay na kailangang bigyang pansin at harapin ng may bukas na isipan at pusong handang umunawa. Taglay mo ang isang likas na kakayahang magbigay ng init at pag-aaruga sa iba, at ngayon ay isang perpektong araw upang ipakita ito. Ang iyong likas na malasakit sa iba ay maaaring maging liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang araw. Ang isang simpleng salita ng pangunawa o isang yakap ay maaaring makapagpabago ng pananaw ng isang taong may pinagdaraanan. Ngunit mahalaga rin na tanungin mo ang iyong sarili, habang ikaw ay nagbibigay ng pagmamahal sa iba, ikaw ba ay nagbibigay rin ng sapat na pagmamahal sa iyong sarili? Hindi mo kailangang laging inuuna ang kapakanan ng iba kung ito ay nagdudulot ng labis na pagkapagod sa iyong damdamin. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi isang anyo ng pagiging makasarili, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa mas balansing emosyonal na kalagayan. Pagnilayan kung paano mo maaaring pangalagaan ang iyong sarili, habang patuloy na nagbibigay ng suporta sa iba. Ngayong araw, pag-isipan kung paano mo hinaharap ang mga alalahanin sa iyong buhay. Ang pagiging sensitibo mo sa damdamin ng iba ay isang magandang katangian, ngunit minsan ito rin ang dahilan kung bakit madalas kang magdala ng bigat na hindi mo naman kailangang pasanin. Huwag matakot na magtakda ng mga hangganan, hindi ito nangangahulugan ng paglayo, kundi isang paraan upang maprotektahan mo rin ang iyong sariling emosyonal na kagalingan. Sa pamamagitan ng paglalagay ng linya kung hanggang saan ka makakapagbigay ng suporta, natutulungan mo ang iyong sarili na huwag maubos ang iyong sariling enerhiya. Ang mga hangganang ito ay hindi lamang mahalaga sa personal mong buhay, kundi pati na rin sa mga profesional na relasyon. Minsan, ang simpleng pagsasabi ng hindi ay isang makapangyarihang paraan upang mapanatili ang iyong emosyonal na katatagan. Dahil ang buwan ay nasa Libra, may dalang posibilidad na biglang lumitaw ang solusyon sa mga problemang matagal mo nang iniisip. Maaring dumating ang isang pagkakataon na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan, isang sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang ganitong mga sandali ay mahalagang bigyang pansin, sapagkat madalas ay hindi natin namamalayan na ang sagot ay narito na sa ating harapan. Makinig sa iyong intuition, may mga bagay itong ipinapaabot na maaaring hindi agad nakikita ng iyong isipan. Kung pakiramdam mo ay may kailangang ayusin sa iyong relasyon o personal na buhay, ito na ang tamang oras upang kumilos. Huwag mong ipagpaliban ang mga mahahalagang pag-uusap o desisyong matagal mo nang tinatangka, ngunit iniiwasan. Ang panahon ng Mercury retrograde ay isang perpektong pagkakataon upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan at linawin ang anumang hindi siguradong aspeto ng iyong buhay. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa malalalim na koneksyon. Maaari kang magkaroon ng isang makabuluhang pag-uusap na magbubukas ng iyong damdamin o makatagpo ng isang tao na makakatulong sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Huwag palampasin ang ganitong pagkakataon, hayaan mong dumaloy ang enerhiya ng pag-unawa at pagmamahal sa pagitan mo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa halip na hayaan ang mga hindi pagkakaunawaan na lumalim, gamitin ang araw na ito upang magpahayag ng iyong nararamdaman at linawin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Hindi lahat ng hindi pagkakasunduan ay kailangang humantong sa hidwaan. Minsan, sapat na ang bukas na komunikasyon upang maibalik ang pagkakaunawaan. Kung may kapareha ka, ito ay isang magandang araw upang pagyamanin ang inyong relasyon. Isang romantikong sandali, isang simpleng hapunan, o isang masinsinang pag-uusap ay maaaring magdulot ng mas matibay na koneksyon. Sa mga walang kapareha, maaaring may dumating na isang pagkakataon upang makilala ang isang taong may dalang positibong enerhiya sa iyong buhay.
Hindi kailangang madaliin ang mga bagay, basta buksan mo lamang ang iyong puso sa posibilidad ng pag-ibig at koneksyon. Ang pag-ibig ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, kaya't manatiling bukas sa anumang maaaring mangyari. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay rosas at pilak. Ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal, kabaitan, at pagkakasundo, habang ang pilak ay kumakatawan sa intuisyon, kaliwanagan, at emosyonal na balanse. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw, subukan mong gumamit o magsuot ng mga bagay na may ganitong kulay. Ang enerhiya ng kulay ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong emosyonal na estado, kaya't huwag itong baliwalain. Minsan, ang simpleng pagsusuot ng kulay na nagdadala ng positibong enerhiya ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 7, at 22. Ang 5 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at kalayaan. Ang 7 ay nag-uudyok ng malalim na pagninilay at espiritualidad, habang ang 22 ay sumisimbolo ng katuparan ng mga pangarap. Kung may isang desisyong nais mong gawin, maaaring makatulong sa iyo ang mga numerong ito bilang gabay. Ang mga numero ay may sariling lakas na maaaring magbigay ng inspirasyon at direksyon sa iyong araw. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagbibigay ng oras para sa sarili mong pagpapahinga at pagmumuni-muni. Sa gitna ng iyong pagiging abala sa pag-aalaga sa iba, mahalaga rin na alagaan mo ang iyong sarili. Maaari kang maglaan ng ilang sandali upang magsulat ng iyong saloobin sa isang journal, magnilay sa isang tahimik na lugar, o kahit simpleng lumakad-lakad upang maramdaman ang sariwang hangin. Anumang aktibidad na magbibigay sa iyo ng kapayapaan ay makakatulong upang ma-recharge ang iyong enerhiya. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang balanse ng iyong isip, katawan, at espiritu. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan ang mga nangyari at tanungin ang iyong sarili, ano ang mga aral na natutunan ko ngayon? Ano ang mga emosyon na aking naramdaman? Ano ang mga bagay na aking pinahahalagahan? Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa iyong landas sa buhay. Ikaw ay isang nilalang ng pag-ibig, pagkalinga, at matinding emosyon. Yakapin ang iyong pagiging sensitibo, sapagkat ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon sa iba. Ngunit huwag mong kalimutan na sa bawat pagmamahal na ibinibigay mo, kailangang bigyan mo rin ng pagmamahal ang iyong sarili. Sa huli, ang tunay na balanse ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay kundi sa pagtanggap rin ng enerhiya ng pag-ibig at pangunawa. Patuloy kang lumakad ng may kumpiyansa, sapagkat ang universo ay laging nandyan upang gabayan ka. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, may bitbit kang liwanag na sumasalamin sa iyong tunay na pagkatao. Yakapin ang araw na ito ng may pasasalamat, at hayaan mong ang bawat sandali ay magdala ng aral, inspirasyon, at pagmamahal sa iyong puso. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, isang matinding enerhiya ng pagbabago ang bumabalot sa iyo. Animoy isang apoy na naghahari sa iyong puso at isipan. Ang Mercury retrograde ay muling nagpapakita ng kanyang impluensya, at dala nito ang isang pagkakataon upang pag-isipan ang iyong komunikasyon at relasyon. Maaring magdala ito ng ilang pagsubok sa iyong pakikitungo sa iba, ngunit huwag itong tingnan bilang isang hadlang, sa halip, isipin itong isang mahalagang sandali upang tuklasin kung paano mo tunay na naipapahayag ang iyong sarili. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangang maging mas maingat sa mga salitang bibitawan at siguraduhin na ang iyong mensahe ay malinaw at hindi madaling ma-misinterpret. Ang pagninilay at pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa iyong pakikitungo sa iba ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung paano mo pinangangalagaan ang iyong relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo.
Ang araw na ito ay nagdadala ng isang pambihirang enerhiya ng introspeksyon, na nag-aanyaya sa iyong puso na maglakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, at sa iyong mga koneksyon sa iba. Sa kabila ng mga hamon sa komunikasyon na maaaring lumitaw sa panahong ito, ito rin ay isang pagkakataon upang linawin ang iyong nararamdaman at tunay na hangarin. Ang isang relasyon, maparomantiko man, pangkaibigan, o propesyonal, ay nangangailangan ng tapat at bukas na pagpapahayag. Sa halip na matakot sa mga hindi pagkakaunawaan, gamitin ang panahong ito upang maging mas maingat sa iyong mga salita, at mas sensitibo sa damdamin ng iba. Kung may mga hindi pagkakaintindihan na matagal nang hindi na pag-uusapan, ngayon ay isang perpektong pagkakataon upang ayusin ito sa isang mahinahon at masinsinang paraan. Huwag mag-atubiling makipag-usap ng tapat at ipahayag ang iyong saloobin ng may pagmamahal at pangunawa. Ngunit hindi lamang komunikasyon ang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pansin ngayon. Ito rin ay isang panahon ng malalim na pagninilay. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang tunay mong ninanais sa buhay? Huwag matakot na pag-isipan kung paano mo nais pagandahin ang iyong landas, at kung paano mo maaaring gawing mas makabuluhan ang bawat araw. Ang iyong likas na sigla at tapang ay siyang magiging gabay mo upang mapanatili ang iyong kumpiyansa sa kabila ng mga pagsubok. Sa pagninilay, maaaring lumitaw ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Minsan, ang katahimikan at pag-iisa ang nagiging susi upang maunawaan ang mas malalim mong hangarin sa buhay. Hayaan mong gabayan ka ng iyong intuwisyon sa pagharap sa mga susunod na hakbang. Sa ilalim ng enerhiya ng buwan sa Libra, may isang malinaw na paalala, ang balanse ay mahalaga sa lahat ng bagay. Minsan, dahil sa iyong likas na kasiglahan at pangunguna, maaaring makalimutan mong bigyang pansin ang pananaw ng iba. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang kompromiso ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi isang paraan upang makamit ang mas malalim na pag-unawa sa iyong mga relasyon. Maaari mong mapansin na sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pananaw ng iba, mas magiging makulay at makabuluhan ang iyong pakikitungo sa kanila. Ang pagkakaroon ng balanseng pakikitungo ay nangangahulugan din ng pagbibigay ng sapat na espasyo para sa iyong sarili at sa iba. Huwag hayaang lamunin ka ng mga pangangailangan ng ibang tao na maaaring magdulot ng labis na pagkapagod sa iyong damdamin at isipan. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin kung paano mo hinaharap ang iyong damdamin, lalo na sa mga oras ng pagkalito o lungkot. Sa halip na hayaang lamunin ka ng kalungkutan, gamitin ang mga damdaming ito bilang isang inspirasyon. May likas kang kakayahan sa sining at paglikha, kung ito man ay sa musika, pagsusulat, pagpipinta, o iba pang malikhaing paraan ng pagpapahayag, gamitin mo ang iyong talento upang ipahayag ang iyong saloobin. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makahanap ng sagot sa pamamagitan ng iyong sariling malikhaing paraan. Ang malikhaing pagpapahayag ay isang mabisang paraan upang maproseso ang iyong emosyon at makahanap ng aliw sa gitna ng pagkalito. Hayaan mong lumaya ang iyong damdamin sa pamamagitan ng sining at huwag pigilan ang iyong sarili na ipakita ang iyong tunay na nararamdaman. Habang lumilipas ang mga oras, bigyang pansin ang mga taong nagbibigay ng sigla at inspirasyon sa iyong buhay. Ang iyong puso ay puno ng apoy at pagkahilig, kaya't mahalaga na hanapin ang mga koneksyon na nagpapalalim ng iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Maging bukas sa mga pagkakataong maaaring dumating, maaari itong isang bagong pagkakaibigan, isang inspiradong ideya, o isang simpleng sandali ng kasiyahan na magdadala ng sigla sa iyong araw. Minsan, ang pinakamaliliit na bagay ay may pinakamalaking epekto sa ating buhay, kaya't pahalagahan ang bawat interaksyon at pagkakataong lumalapit sa iyo. Maging mapanuri sa mga enerhiyang pumapalibot sa iyo, at piliin ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyong kabutihan at kaligayahan. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay ginto at pula.
Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, karangyaan, at kumpiyansa, habang ang pula ay kumakatawan sa sigla, tapang, at pagmamahal. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid, subukan mong magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay. Maaari itong maging isang piraso ng alahas, isang kasuotan, o kahit isang dekorasyon sa iyong tahanan na makakatulong sa iyong magpatuloy ng may kumpiyansa at determinasyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay maaaring magdala ng dagdag na sigla at inspirasyon upang mas maging produktibo at positibo sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 8 at 11. Ang 3 ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at komunikasyon. Ang 8 ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay, habang ang 11 ay isang makapangyarihang numero na nagdadala ng espiritual na kaliwanagan at malalim na pangunawa. Kung ikaw ay may isang desisyong kailangang gawin, maaaring maging gabay mo ang mga numerong ito upang piliin ang tamang landas. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing paalala na may gabay ka mula sa universo, at na ang iyong mga pinapangarap ay maaaring maging realidad kung magpapatuloy ka ng may determinasyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglaan ng oras para sa isang malikhaing aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Maaari kang magpinta, magsulat, kumanta, o lumikha ng anumang bagay na nagpapahayag ng iyong damdamin. Ang paggawa ng isang bagay na may kahulugan para sa iyo ay hindi lamang magdadala ng kasiyahan, kundi magbibigay rin ng inspirasyon upang harapin ang mga darating na araw ng may positibong pananaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang lahat ng iyong natutunan. Ano ang mga damdaming bumalot sa iyo ngayong araw? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng sigla at inspirasyon? Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili at sa iyong relasyon sa iba? Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay magdadala ng mas malalim na pangunawa sa iyong buhay at sa direksyong nais mong tahakin. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unlad at kasiyahan. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at pagsulong, at ngayong araw ay isa lamang hakbang patungo sa isang mas makulay at makahulugang hinaharap. Yakapin ang araw na ito ng may kasiglahan at pasasalamat, sapagkat ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang ipahayag ang iyong tunay na pagkatao at yakapin ang iyong dakilang kapalaran. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa iyong paggising sa araw na ito, hayaan mong marinig ang mahihinang bulong ng Mercury retrograde na gumagabay sa iyong paglalakbay sa sansinukob. Ito ay isang panahon ng introspeksyon at pagninilay, isang pagkakataon upang huminto sandali at masusing pag-isipan ang iyong mga desisyon, layunin, at direksyong tinatahak sa buhay. Sa pamamagitan ng iyong matalas na pag-isip, kaya mong gawing malinaw ang iyong landas, at sa iyong likas na kagandahan at kumpiyansa, madarama mong mas matatag at handa kang harapin ang anumang hamon. Ngayong araw, may isang kakaibang enerhiya sa himpapawid, isang mahiwagang pakiramdam na parabang lahat ng bagay ay may mas malalim na kahulugan, isang paanyaya upang hanapin ang balance, kahit sa gitna ng emosyonal na pag-aalimpuyo. Ang mga salitang iyong binibigkas at ang mga mensaheng iyong ipinapadala ay maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto sa iba, kaya mahalagang maging maingat sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Sa kabila ng kaguluhan na maaaring dala ng retrograde na ito, maaari mo rin itong gamitin bilang isang oportunidad upang linangin ang mas malinaw at mas makahulugang koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Mahalaga ang panahong ito upang tumigil at pakinggan ang iyong sarili. Sa abala ng araw-araw na gawain, maaari tayong madaling madala ng daloy ng buhay nang hindi napapansin kung tunay ba nating tinatahak ang landas na gusto natin. Gamitin mo ang oras na ito upang tanungin ang iyong sarili, ano ang nagpapasaya sa akin?
Ano ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon? Ano ang mga bagay na maaaring hindi ko napapansin, ngunit malaki ang epekto sa aking emosyonal at espiritual na kalagayan? Sa sandaling makinig ka sa sarili mong tinig, maaaring may matuklasan kang bahagi ng iyong pagkatao na matagal nang naghihintay na iyong kilalanin. Huwag mong baliwalain ang iyong intuition, sapagkat ito ang pinakamalapit mong gabay sa pagtahak ng tamang direksyon. Sa mga panahong tila naliligaw ka, ang sagot ay maaaring hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob mo mismo. Habang dumadaloy ang enerhiya ng buwan sa Libra, hinihikayat ka nitong hanapin ang tamang timpla ng sigasig at pagpapahinga, ng pagtatrabaho at pagpapahalaga sa sarili, ng pagiging praktikal at pagsunod sa iyong damdamin. Ang balanse ay hindi lamang isang panlabas na konsepto, kundi isang panloob ding estado ng pagiging payapa sa sarili. Hindi mo kailangang laging maging abala sa paghahanap ng sagot. Minsan, ang pagtanggap na hindi mo pa alam ang lahat ay sapat na upang makahanap ng kapayapaan. Ang pagtimbang sa magkabilang panig ng iyong buhay, trabaho at pahinga, pangarap at realidad, emosyon at lohika, ay makakatulong sa iyo upang maramdaman mong ikaw ay buo at hindi nahahati sa iba't ibang direksyon. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang tanggapin ang kawalan ng kasiguraduhan, habang patuloy na lumalakad ng may kumpiyansa. Sa araw na ito, isang damdamin ng pag-asa ang bumabalot sa iyo, nag-aanyaya upang muling yakapin ang mga bagay na nagbibigay ng sigla sa iyong puso. Kung matagal ka nang hindi nakakapaglaan ng oras para sa iyong mga interes at hilig, ngayon ang perpektong panahon upang muling bumalik sa mga ito. Marahil ito ay sa anyo ng sining, musika, pagsusulat, o kahit simpleng pagninilay at pagre-relax sa isang tahimik na lugar. Gamitin ang pagkakataong ito upang likhain hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa iyo. Kapag ikaw ay naglalaan ng oras sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo, mas nagiging malinaw ang iyong layunin at direksyon sa buhay. Ang bawat sandali ng inspirasyon ay maaaring maging simula ng isang mas malaking pagbabago sa iyong pananaw at kilos. Ang pagluluto, halimbawa, ay isang simpleng gawain na maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan sa araw na ito. Hindi lang ito tungkol sa paghahanda ng pagkain, kundi isang paraan upang ipahayag ang pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo. Sa bawat paghalo ng sangkap, sa bawat pagdikdik ng pampalasa, at sa bawat paglalagay ng huling dekorasyon sa iyong nilikha, matutuklasan mo ang halaga ng paglalaan ng oras sa maliliit, ngunit makabuluhang bagay. Isang simpleng pagkain ang maaaring maging isang pagdiriwang ng koneksyon sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa mundo sa iyong paligid. Ang bawat hakbang sa prosesong ito ay isang paalala na ang buhay mismo ay isang serye ng maliliit na sandali na may dalang kahulugan at kasiyahan. Sa gitna ng araw, maaari mong maramdaman na parabang hinihila ka sa iba't ibang direksyon. Maaaring may mga desisyong kailangang gawin, mga sitwasyong kailangang harapin, at mga damdaming mahirap unawain. Sa halip na magpaagos sa kabuluhan ng isipan, subukang tumigil saglit at damhin ang katahimikan sa iyong puso. Ang enerhiya ng Libra ay narito upang tulungan kang makahanap ng pagkakapantay-pantay sa iyong iniisip at nararamdaman. Minsan, ang kasagutan ay hindi makikita sa masusing pagsusuri, kundi sa simpleng pakikinig sa kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Ang pagiging bukas sa posibilidad ng hindi inaasahang sagot ay maaaring magbukas ng mga bagong pinto patungo sa mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Ang Mercury retrograde ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Bagaman maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari, ito rin ay isang pagkakataon upang pagalingin ang mga sugat ng nakaraan, upang bigyan ng bagong buhay ang mga relasyon, at upang mapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili. Hindi mo kailangang matakot sa pagbabalik-tanaw sa mga lumang alaala o sa muling pagbubukas ng mga pinto ng posibilidad. Sa halip, tingnan ito bilang isang paraan upang mas lumago at umunlad bilang isang tao.
Ang mga hamon ng buhay ay hindi kailanman magiging sagabal sa iyong pag-unlad, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng kaalaman at kamalayan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng ilang sandali upang magpasalamat sa lahat ng natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya? Ano ang mga aral na natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga bagay na nais mong dalhin sa mga susunod na araw? Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mas maging malinaw ang iyong landas at mas maging matatag ka sa hinaharap. Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pagtuklas at pagbabago. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, sa halip, yakapin ang bawat sandali, hayaan ang iyong sarili na matuto, at manatiling bukas sa mga posibilidad. Ano man ang dumating sa iyong landas, tandaan na nasa iyo ang kakayahang pagandahin ang iyong mundo sa pamamagitan ng iyong talino, kakayahan, at pusong puno ng pagmamahal. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang niyayakap ng buwan ang iyong tanda, mararamdaman mo ang isang mahiwagang enerhiyang dumadaloy sa iyong buong pagkatao. Ito ay isang araw ng pagkilala sa sarili, isang paanyaya mula sa sansinukob upang maramdaman mo ang lalim ng iyong emosyon at ang lawak ng iyong potensyal. Ang paglalakbay mo sa ngayon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita sa panlabas, kundi isang mas malalim na pagsisiyasat ng iyong tunay na nais, pangarap, at nararamdaman. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, dala mo ang isang pambihirang biyaya, ang kakayahang makita ang kagandahan sa mundo at ang talento sa pagpapanatili ng balance, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa panahong ito, mas magiging sensitibo ka sa enerhiya ng iyong paligid, kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa kung ano ang iyong pinapayagang makaapekto sa iyong isipan at damdamin. Ngayong araw, nagsisimula ang pag-atras ng Mercury, isang cosmic event na may dalang kakaibang enerhiya. Maaari itong magdulot ng kaunting kalituhan sa komunikasyon, mga hindi pagkakaunawaan, at mga pagkaantala sa iyong mga plano. Subalit, sa kabila ng mga hamon na ito, may isang maliwanag na katotohanan, ang iyong likas na kakayahan sa pagsasalita, at ang iyong di mapapantayang galing sa pagpapahayag ng damdamin. Ang iyong tinig ay may kapangyarihang makabighani, magpatahan, at magdala ng pagkakasundo. Gamitin ang talento mong ito upang mapanatili ang harmonya sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Kapag may hindi pagkakaintindihan, huwag hayaang lumalim ito ng hindi kinakailangan. Magsalita ng may kahinahunan, makinig ng may bukas na puso, at hayaang ang iyong mga salita ay maging tulay sa mas malalim na koneksyon sa iba. Tandaan na sa ganitong panahon, ang pasensya at pangunawa ay magiging pinakamahalagang kasangkapan mo upang mapanatili ang maayos na relasyon sa iba. Ngayong araw, pagnilayan mo ang kapangyarihan ng pagiging positibo. Napapansin mo ba kung paano naapektuhan ng iyong pananaw ang iyong buhay? Ang isang positibong pananaw ay hindi lamang nagpapasaya sa iyong sarili, kundi nagdadala rin ng liwanag sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan, ang simpleng ngiti o mabuting salita ay maaaring makapagbago ng araw ng isang tao. Ang pananaw mo sa buhay ay parang isang pintang ikaw mismo ang lumilikha. Ano ang mga kulay na nais mong gamitin? Ano ang nais mong ipakita sa mundo? Sa tuwing pipiliin mong yakapin ang positibong enerhiya, binubuksan mo rin ang iyong sarili sa mas magagandang oportunidad at mas makahulugang koneksyon. Ang enerhiyang inilalabas mo ay may kakayahang bumalik sa iyo, kaya siguraduhin mong ito ay puno ng kabutihan at inspirasyon. Habang lumilipas ang araw, maaaring may mga hindi inaasahang damdaming lumitaw. Maaaring may bigla kang maalala mula sa nakaraan, o may isang sitwasyon na tila nagpaparamdam sa iyo ng lungkot o pangungulila. Huwag mong itaboy ang mga damdaming ito, sa halip, tanggapin sila, unawain ang kanilang pinagmulan,
at gamitin ang pagkakataong ito upang palayain ang anumang negatibong emosyon. Ang pagpapagaling ay isang proseso, at ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang magsimula. Kung may mga relasyon kang nangangailangan ng pag-aayos, bakit hindi subukang lumapit at ipakita ang iyong sinseridad? Ang universo ay nasa iyong panig sa paghahanap ng pagkakasundo at kapayapaan sa iyong mga ugnayan. Ang pagpapatawad, maging sa iba o sa iyong sarili, ay isang regalo na nagbibigay daan sa bagong simula at mas magaan na pakiramdam. Ang presensya ng buwan sa iyong tanda ay isang paanyaya upang hanapin ang aliw sa sining at malikhaing gawain. Mahalaga ang pagkakaroon ng outlet para sa iyong damdamin, lalo na sa panahon ng introspeksyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpipinta, pagsulat, musika, o kahit simpleng pagtangkilik sa sining na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang kagandahan sa paligid mo ay maaaring maging iyong gabay upang mahanap ang kapayapaan sa iyong isipan. Pansinin ang maliliit na bagay na madalas hindi nabibigyang halaga, ang pagaspas ng dahon sa hangin, ang tunog ng ulan sa bubong, o ang banayad na init ng araw sa iyong balat. Lahat ng ito ay may dalang hiwaga na maaaring magbigay ng kapanatagan sa iyong kalooban. Ang pagiging konektado sa sining at sa kalikasan ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong pananaw at mas matibay na pagkilala sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pilak at rosas. Ang pilak ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan, emosyonal na katatagan, at koneksyon sa intuisyon, habang ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal, kabutihan ng loob, at malasakit. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagdadala ng bagay na may ganitong mga kulay ay makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Maaari mong subukang isama ang mga kulay na ito sa iyong kapaligiran, tulad ng pagdadagdag ng dekorasyon na may pilak o rosas na tema, o kahit sa pagpili ng damit na iyong isusuot. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, at 21. Ang 3 ay sumasagisag sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang 7 ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na kaalaman at malalim na pagninilay. Habang ang 21 ay isang numero ng bagong simula at tagumpay sa personal na paglago. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng desisyon o bilang inspirasyon sa araw na ito. Ang pagtingin sa numerolohiya bilang bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay ay maaaring magbigay ng mas malalim na pangunawa sa mga enerhiyang nakapaligid sa iyo. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maaari kang magsulat ng isang tula o kanta, bumuhit ng isang bagay na sumasalamin sa iyong emosyon, o maglaan ng oras upang makinig sa musika na nagpapakalma sa iyong damdamin. Ano man ito, siguraduhin mong ito ay isang aktibidad na magdadala ng liwanag sa iyong puso. Ang paggawa ng isang bagay na nagdudulot ng kasiyahan ay hindi lamang isang simpleng libangan, kundi isang paraan upang ipahayag ang iyong sarili at mapanatili ang balanse sa iyong kalooban. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ka sa anumang hamon na maaaring dumating sa iyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng pagsisikap na iyong ginagawa upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayon? Ano ang iyong ipagpapatuloy bukas? Ano ang maaari mong ipaalala sa iyong sarili upang manatiling inspirasyon sa hinaharap? Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pagbabago, at nasa iyo ang kapangyarihang gawing maganda ang bawat sandali. Magpatuloy sa pagiging ilaw sa sarili mong landas at sa landas ng iba. Yakapin ang iyong pagiging ikaw, ang iyong katalinuhan, ang iyong pagiging mapagmahal, at ang iyong kakayahang lumikha ng mundo kung saan ang kagandahan, pagmamahal, at pagkakasundo ay nangingibabaw. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa ika-15 ng Marso, 2025.
Ngayong araw, mararamdaman mo ang isang pagbabago sa enerhiya sa iyong paligid. Isang mahiwagang simoy ng hangin na tila nagtutulak sa iyo na huminto at magnilay. Habang nagsisimula ang pag-atras ng Mercury, isang panawagan ang ibinibigay sa iyo ng universo upang pagtuunan ng pansin ang iyong panloob na mundo, ang iyong mga iniisip, damdamin, at mga hindi pa nalulutas na emosyon. Ang panahong ito, natatagal hanggang sa ika-7 ng Abril, ay maaaring magdala ng ilang pagsubok sa komunikasyon. May posibilidad ng hindi pagkakaintindihan, maling interpretasyon, at mga alitang maaaring lumitaw mula sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Subalit, sa halip na hayaan mong guluhin ka nito, ito ang tamang pagkakataon upang matutong makinig ng mas malalim at maging mas maingat sa paraan ng iyong pagpapahayag. Ang iyong kakayahang unawain ang mga nasa paligid mo ay susi sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Hindi lahat ng bagay ay dapat sagutin agad, at hindi lahat ng hindi pagkakaintindihan ay kailangang humantong sa alitan. Sa bawat salitang bibitawan mo, pag-isipan ito ng maigi. Ang pagiging tapat ay mahalaga, ngunit kailangang may kaakibat itong kabaitan at pag-unawa. Kung may isang bagay kang nais sabihin sa isang mahal sa buhay, isang kaibigan, o isang kasamahan, tiyaking ito ay nagmumula sa isang lugar ng kaliwanagan at hindi sa biglang bugso ng damdamin. Ang iyong salita ay may kapangyarihang magpagaling o makasakit, nasa iyo ang kapasyahan kung paano mo ito gagamitin. Maaaring may mga sitwasyon kung saan mas mainam ang pananahimik kaysa sa pagsagot ng padalos-dalos. Bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang timbangin ang iyong emosyon bago ipahayag ang iyong saloobin. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili mo ang kapayapaan sa iyong mga relasyon at maiiwasan ang hindi kinakailangang hidwaan. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan sa Libra, mararamdaman mo ang isang pag-aalinlangan sa iyong sarili. May bahagi sa iyo na naghahangad ng koneksyon. Ngunit sa parehong oras, may bigat sa iyong dibdib na maaaring nag-ugat mula sa mga lumang sugat o takot sa pagkakanulo. Maaari kang makaramdam ng labis na emosyonalidad, at maaaring mapansin mong mas madaling maapektuhan ng mga salitang maririnig mo mula sa iba. Sa ganitong mga sandali, mahalagang alalahanin na hindi lahat ng emosyon ay kailangang sundin kaagad. Kapag may naramdaman kang matindi, huminto sandali. Huminga ng malalim, at hayaan ang sarili mong maunawaan ang pinagmulan nito. Minsan, ang mga damdaming ito ay isang paraan ng iyong kalooban, upang ipaalala sa iyo ang mga bagay na hindi mo paganap na natatanggap o natutugunan sa iyong sarili. Sa halip na iwasan ito, bigyan ito ng espasyo, upang maunawaan mo ng buo. Sa halip na padalos-dalos sa desisyon o aksyon, hayaang gabayan ka ng iyong katalinuhan at likas na pagiging mapanuri. Ang Scorpio ay isang tanda na may malalim na pangunawa sa katotohanan, isang nilalang na may kakayahang makita ang nasa ilalim ng ibabaw ng mga bagay. Ngayong araw, gamitin ang kakayahang ito upang unawain hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Marahil may mga bagay silang hindi sinasadyang ipinapahayag, at kung ikaw ay magiging mahinahon, mas mauunawaan mo ang kanilang tunay na intensyon. Ang iyong likas na kakayahan sa pag-intindi sa tunay na nararamdaman ng iba ay isang biyaya na maaari mong gamitin upang mapanatili ang balansing relasyon sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng iyong pagmamasid at pakikiramdam, makakakuha ka ng mahahalagang impormasyon na makakatulong sa iyong mga desisyon. Habang lumilipas ang araw, isang paanyaya ang hatid sa iyo ng enerhiya ng sansinukob upang yakapin ang iyong sariling pagnanasa at pag-unawa sa iyong sensualidad. Ang Scorpio ay isang tanda ng lalim at matinding damdamin, at ngayong araw, ito ang magiging gabay mo sa pag-explore ng iyong sarili. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng introspeksyon, maaari mong matuklasan ang mga bahagi ng iyong pagkatao na matagal mo nang hindi nabibigyang pansin, ang iyong mga pangarap, mga hangarin, at ang tunay mong kahulugan ng intimacy at koneksyon.
Ang pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iyong damdamin ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling pangangailangan at kagustuhan. Ang pagpapakawala ng nakaraan ay isang mahalagang aral na hatid sa iyo ngayon. Kung may mga sugat na hindi pa gumagaling, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na umusad at lumaya. Ang pagpapatawad, maging sa iba o sa iyong sarili, ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa sakit kundi isang pagyakap sa sarili mong kalayaan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pagpapagaling, mas nagiging malaya ka sa bigat ng nakaraan. Hindi madaling gawin ito, ngunit sa sandaling magdesisyon kang bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo, mas mararamdaman mo ang gaan sa iyong puso. Huwag magmadali sapagkat ang proseso ng pagpapagaling ay hindi minamadali. Ito ay isang paglalakbay ng pagtanggap at pag-unawa. Ngayon ay isang magandang araw upang maging bukas sa mga bagong posibilidad sa iyong buhay. Maging sa aspeto ng pag-ibig, trabaho, o personal na pag-unlad, may pagkakataong ibinibigay sa iyo upang matuklasan ang isang bagong direksyon. Kung may mga pangarap kang matagal mo nang nais simulan, bakit hindi mo ito bigyang pansin ngayon? Ang Scorpio ay isang tanda ng determinasyon, kaya't gamitin ito bilang lakas upang gawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa iyo sa pamatagalan. Ang iyong kakayahang manatiling nakatuon sa iyong layunin ay isang napakahalagang katangian na magdadala sa iyo ng tagumpay sa anumang larangan na nais mong tahakin. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay itim at pula. Ang itim ay sumisimbolo sa iyong malalim na katalinuhan, misteryo, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya, habang ang pula ay kumakatawan sa iyong lakas, sigasig, at pagnanasa sa buhay. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kumpiyansa at tapang sa harap ng anumang hamon. Sa tuwing isusuot mo ang mga kulay na ito, ipaalala mo sa iyong sarili ang iyong likas na lakas at ang iyong kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 11, at 30. Ang 8 ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan at lakas ng loob. Ang 11 ay sumisimbolo sa espiritual na paggabay at mas mataas na kamalayan, habang ang 30 ay isang numero ng pagbabago at bagong simula. Sa bawat numerong ito ay may dalang mensahe para sa iyo, ang pagsisimula ng isang bagong kabanata, ang pangangailangan ng mas matibay na pananampalataya sa sarili, at ang pagyakap sa pagbabago ng may tapang at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang ipagdiwang ang iyong mga munting tagumpay. Ano ang mga bagay na ginawa mong tama ngayon? Ano ang iyong natutunan? Ano ang iyong ipagpapasalamat? Sa tuwing ikaw ay naglalaan ng panahon upang kilalanin ang iyong sariling paglago, mas lalo mong pinapalakas ang iyong loob upang magpatuloy. Ang buhay ay isang paglalakbay ng patuloy na pagbabago at pagtuklas sa sarili. Yakapin ang iyong emosyon, alagaan ang iyong puso, at huwag matakot na lumalim sa iyong sariling pag-unawa. Ikaw ay isang nilalang ng lakas, katalinuhan, at walang hanggang potensyal, at ngayong araw ay isa lamang hakbang sa mas malaking paglalakbay ng iyong kaluluwa. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa ika-15 ng Marso, 2025. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa iyo, Sagittarius, sapagkat ang pag-atras ng Mercury ay nagsisimula at tatagal hanggang sa ika-7 ng Abril. Ito ay maaaring magdulot ng kalituhan at nostalgia, na tila isang alon ng mga alaala at damdamin mula sa nakaraan na biglang bumabalik upang muling ipaalala ang kanilang presensya. Ang panahong ito ay maaaring maghatid ng mga pagkakataong pag-isipan ang iyong mga desisyon, ang iyong mga naiwang pangarap, at ang mga bagay na tila hindi mo paganap na nasusuri. Ang ilan sa mga ito ay maaaring magdala ng panghihinayang,
habang ang iba naman ay maaaring maging inspirasyon upang mas maging determinado kang abutin ang iyong mga pangarap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang iyong likas na pagiging malaya at matapang ay mananatiling nagniningning, nagtutulak sa iyo upang ipahayag ang iyong tunay na sarili kahit sa harap ng mga pagsubok. Ang panahong ito ay isang paalala na ang bawat karanasan, maging ito man ay masaya o mahirap, ay may dalang mahalagang aral na makakatulong sa iyong pag-unlad bilang isang individual. Mahalaga na ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng panahon upang huminto sandali at pagnilayan kung paano mo nais harapin ang mga pagbabagong dala ng panahong ito. Ang Mercury retrograde ay madalas na naugnay sa hindi pagkakaunawaan at mga teknikal na aberya, kaya makabubuting mag-ingat sa mga usaping nangangailangan ng malinaw na komunikasyon. Bago ka gumawa ng anumang desisyon o magbigay ng mahahalagang mensahe, tiyakin mong naipapahayag mo ito ng maayos at walang puwang para sa maling interpretasyon. Ito ang tamang oras upang sanayin ang iyong sarili sa mas malalim na pakikinig at pag-unawa sa iba, sapagkat madalas, ang mga problema sa komunikasyon ay nagmumula sa kawalan ng sapat na atensyon sa sinasabi ng kausap. Ang iyong mga salita ay may bigat at maaaring magkaroon ng matinding epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maging maingat sa iyong pananalita at tiyaking ang iyong mensahe ay malinaw, lalo na kung ito ay tungkol sa mahahalagang usapan sa trabaho, pamilya, o pag-ibig. Huwag basta magpadala sa emosyon, kundi pag-isipan muna ng mabuti kung paano mo gustong ipahayag ang iyong nararamdaman upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Sa araw na ito, may isang masayang enerhiya na bumabalot sa iyo, isang panawagan mula sa sansinukob na yakapin ang kasayahan at ipagdiwang ang mga biyayang nasa iyong harapan. Maaari mong maramdaman ang isang matinding pagnanais na muling makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, mga kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap, mga kamag-anak na maaaring kailanganin ng iyong presensya, o isang espesyal na tao na nais mong iparamdam ang iyong pagmamahal. Ang iyong natural na charisma at kasiglahan ay lalo lamang magniningning, kaya't gamitin ang pagkakataong ito upang mapalakas ang koneksyon mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin, sapagkat sa pagiging bukas, mas lumalalim ang inyong relasyon at mas nauunawaan niyo ang isa't isa. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa trabaho at responsibilidad, kaya't mahalagang magkaroon ka ng oras para sa kasiyahan. Kung may pagkakataon kang makibahagi sa isang pagtitipon, kahit ito man ay isang simpleng hapunan kasama ang pamilya o isang masayang pag-uusap sa telepono kasama ang isang malapit na kaibigan, gawin mo ito. Ang ganitong mga sandali ng kasiyahan at pakikipag-ugnayan ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong loob kundi nagpapalalim din ng iyong koneksyon sa iba. Sa mundong puno ng mga abala at pangangailangan, minsan ay nakakalimutan nating pahalagahan ang maliliit na sandali ng kasiyahan na nagbibigay liwanag sa ating araw. Kaya huwag mong ipagkait ito sa iyong sarili, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong maramdaman ang saya na dulot ng pagiging kasama ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Habang binabaybay mo ang agos ng araw na ito, maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano ka naapektuhan ng iyong sariling damdamin at alaala. Mayroon ka bang mga pangyayaring paulit-ulit mong iniisip? Mayroon bang takot o pangamba na humahadlang sa iyo upang buong-buo mong yakapin ang kasalukuyang sandali? Ang pagyakap sa sarili mong pagkatao, kasama ang lahat ng iyong kahinaan at lakas, ay isang mahalagang hakbang patungo sa personal na paglago. Huwag mong hayaang ang nakaraan ay maging isang pabigat sa iyong kalooban. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang aral na magbibigay sa iyo ng gabay upang mas maging matalino sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pagtanggap sa iyong sarili, mas lumalawak ang iyong pangunawa at nagkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Magtiwala sa universo at sa takbo ng iyong buhay. Minsan, ang mga pagbabago at pagsubok ay tila hadlang, ngunit sa mas malalim na pagninilay, ito pala ay mga pagkakataon upang mas maging matatag at mas bukas sa mga bagong posibilidad.
Ang mga relasyon sa iyong paligid ay may malaking papel sa iyong kasalukuyang paglalakbay, kaya't huwag ipagwalang bahala ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Ang mga koneksyon na ito ay maaaring magdala ng lalim, kasiyahan, at inspirasyon sa iyong araw. Hindi lahat ng pagkakataon ay dumarating ng 2 beses, kaya't kung may pagkakataon kang ayusin ang isang relasyon o palalimin ang isang koneksyon, huwag mong palampasin ito. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul at dilaw. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at malinaw na komunikasyon, isang mahalagang enerhiya upang labanan ang anumang pagkalito o hindi pagkakaunawaan. Ang dilaw, sa kabilang banda, ay sumisimbolo sa kasiglahan, pagkamalikhain, at positibong pananaw sa buhay. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang isang balanseng enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 5, at 20. Ang 2 ay sumisimbolo sa balanse at harmonya, ang 5 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at kalayaan, at ang 20 ay isang numero ng espiritual na paggabay at malalim na pangunawa. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa isang malapit na kaibigan o mahal sa buhay. Maaari itong sa pamamagitan ng isang tawag, mensahe, o isang personal na pagbisita. Ang pakikipag-usap ng mula sa puso ay makakatulong sa iyo upang mapalakas ang iyong koneksyon sa iba at mas maunawaan ang iyong sariling damdamin. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa isang malapit na kaibigan o mahal sa buhay. Maaari itong sa pamamagitan ng isang tawag, mensahe, o isang personal na pagbisita. Ang pakikipag-usap ng mula sa puso ay makakatulong sa iyo upang mapalakas ang iyong koneksyon sa iba at mas maunawaan ang iyong sariling damdamin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin kung paano mo nagamit ang iyong enerhiya. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Ano ang iyong natutunan? Ano ang mga simpleng bagay na dapat mong ipagpasalamat? Sa pagsasara ng araw na ito, hayaan mong mapuno ng pasasalamat ang iyong puso. Sa bawat hamon at kasiyahan na iyong naranasan, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagtuklas at pagbabago. Yakapin ang mga oportunidad, mahalin ang iyong sarili, at huwag matakot na maglakbay sa mga hindi pa nalalamang daan. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad at ikaw ay narito upang tuklasin at tamasahin ang mga ito. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa ika-15 ng Marso, 2025. Ngayon ay isang makabuluhang sandali para sa iyo, Capricorn, sapagkat nagsisimula ang pag-atras ng Mercury, isang cosmic na paanyaya upang bumagal, pagnilayan, at balikan ang mga nakaraang desisyon. Ang ganitong panahon ay bihirang pagkakataon upang bigyan ng masusing pansin ang iyong mga iniisip at damdamin, lalo na kung paano ang takot o pag-aalinlangan ay maaaring nakaimpluwensya sa iyong mga pagpapasya sa nakaraan. Ang mga kaganapang tila hindi mo binigyang halaga noon ay maaaring muling lumutang ngayon, na nagdadala ng mahahalagang aral na maaari mong gamitin sa kasalukuyan. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataong harapin ang ilang hindi pa tapos na usapan o bigyang linaw ang ilang aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang iniwasan. Huwag matakot sa prosesong ito, bagkus ay yakapin ito bilang bahagi ng iyong personal na paglago. Sa iyong pagharap sa araw na ito, maaaring maramdaman mong tila bumibigat ang iyong isipan sa dami ng mga bagay na nais mong intindihin at ayusin. Subalit, tandaan na hindi kailangang magmadali sa mga bagay na nangangailangan ng malalim na pagninilay. May kapangyarihan sa pagkilala sa iyong mga likas na reaksyon at sa pag-unawa kung paano ito nakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay.
Ito ang araw upang yakapin ang kaliwanagan at tiyakin na hindi lamang emosyon ang nangingibabaw sa iyong mga desisyon, kundi pati na rin ang lohikal na pangangatwiran. Ang pagsasama ng emosyonal at intelektual na pananaw ay maaaring magbigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon sa pagharap sa anumang hamon o pagbabago na maaari mong maranasan. Habang sinusuri mo ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring mangailangan ng pagbabago, ang presensya ng buwan sa Libra ay nagbibigay ng balansing enerhiya upang matulungan kang maingat na pag-isipan ang iyong mga hakbang. Ang pagnanais mong magkaroon ng katiyakan sa iyong buhay ay maaaring magdulot ng stress kung hindi mo ito haharapin ng may tamang pananaw. Ang Libra ay isang tanda ng harmonya at patas na pagsusuri, kaya't ito ang tamang pagkakataon upang timbangin ang mga bagay, mga benepisyo, laban sa panganib, mga damdamin laban sa katotohanan, at mga pangarap laban sa realidad. Maaaring dumating ang ilang kaganapan na susubok sa iyong kakayahang magdesisyon ng patas, kaya maging bukas sa mga ideya ng iba, at huwag magmadaling gumawa ng konklusyon. Ang pagiging balanse sa pananaw at pakiramdam ay makakatulong sa iyo upang makagawa ng mas maayos na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Napakahalaga ngayon na ituon mo ang iyong pansin sa iyong mga relasyon, hindi lamang sa iyong pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ano ang mga koneksyon na tunay na nagpapalakas sa iyo? Sino ang mga taong nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay, at sino naman ang tila nagpapabigat sa iyong kalooban? Ang mga katanungang ito ay maaaring magbukas ng bagong pananaw sa kung sino ang tunay na mahalaga sa iyo, at kung paano mo mapapanatili ang mga ugnayang ito. Ang komunikasyon ay magiging mahalaga ngayon, kaya't huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong nararamdaman sa mga taong malapit sa iyo. Maaari itong magdulot ng mas malalim na ugnayan at mas malinaw na pangunawa sa isa't isa. Ang iyong likas na pagiging masinop at organisado ay magiging malaking tulong sa araw na ito. Ang iyong kakayahang pag-aralan ang mga sitwasyon mula sa isang lohikal at praktikal na pananaw ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Maaari mong maramdaman na ang mga sagot sa iyong mga tanong ay hindi lamang nagmumula sa iyong isipan, kundi pati na rin sa mga usapan mo sa mga mahal sa buhay. Huwag matakot na lumapit sa kanila at humingi ng payo. Ang sariwang pananaw ng iba ay maaaring magbigay sa iyo ng liwanag sa isang sitwasyong matagal mo nang iniisip. Ang pagbabahagi ng iyong mga iniisip at plano ay makakatulong upang mas lalong mapatatag ang iyong direksyon at kumpiyansa sa sarili. Habang lumilipas ang araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang suriin kung paano umaayon ang iyong emosyon sa iyong mga pagpili. Minsan, ang intuition mo mismo ang pinakamainam mong gabay. Sa halip na labanan ng iyong nararamdaman, pag-aralan mo ito at subukang unawain kung ano ang nais nitong ipahiwatig. Mayroong malalim na karunungan sa pakikinig sa sarili mong damdamin at sa pagtanggap ng katotohanang hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliin. Ang pagiging bukas sa iyong sariling emosyon ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pangunawa sa sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo sa paglago, kasaganahan, at bagong simula, isang paalala na ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay may potensyal na magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang kayumanggi naman ay nagdadala ng lakas at katatagan, na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay matibay at may kakayahang harapin ang anumang pagsubok na dumating. Maaari mong isama ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong kapaligiran upang higit pang palakasin ang enerhiya ng araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7 at 11. Ang 3 ay isang simbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon. Ang 7 ay nagdadala ng espiritual na paggabay at malalim na pangunawa, at ang 11 ay isang numero ng inspirasyon at mas mataas na kamalayan. Ang pagsasama ng mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng isang araw ng introspeksyon at bagong pananaw.
Ang mga numerong ito ay maaari mong gamitin bilang gabay sa iyong mga desisyon, lalo na kung ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang journaling o simpleng pagtatala ng iyong mga pangarap at layunin ay maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan at masusing pag-unawa sa iyong sariling direksyon. Ang ganitong uri ng aktibidad ay makakatulong sa iyo upang ilabas ang anumang kalituhan sa iyong isipan at bigyang daan ang isang mas organisado at malinaw na pananaw sa hinaharap. Bukod sa pagsulat, ang pagmumuni-muni o tahimik na pagninilay ay maaari ring makatulong sa iyo upang linawin ang iyong mga iniisip at mas lalong pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, mas madali mong mahahanap ang tamang direksyon at mas mapapatibay ang iyong loob sa anumang pagsubok na darating. Sa pagtatapos ng araw, bigyang pansin ang mga aral na iyong natutunan. Ano ang mga mahalagang bagay na natuklasan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga koneksyon na nais mong pagyamanin pa? Ano ang mga bagay na nais mong bitawan upang magkaroon ng mas maaliwalas na landas sa hinaharap? Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay ng pagtuklas at pag-unlad. Sa bawat pagsubok, may bagong oportunidad, sa bawat desisyon, may natutunan, at sa bawat hakbang, may posibilidad na lumago at maging mas mabuti. Yakapin ang araw na ito bilang isang paalala na ikaw ay may kakayahang lumaban, umunlad, at lumikha ng isang hinaharap na tunay na sumasalamin sa iyong mga pangarap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-15 ng Marso, 2025. Aquarius, sa pagpasok mo sa araw na ito, ikaw ay humaharap sa kakaibang enerhiya na dala ng pag-atras ng Mercury, isang panahon kung saan ang komunikasyon ay maaaring maging magulo, at ang mga desisyon ay nangangailangan ng masusing pagsusuri. Subalit, huwag kang mabahala. Ang ganitong cosmic na kaganapan ay hindi isang hadlang kundi isang pambihirang pagkakataon upang suriin ang iyong paninindigan at kung paano ito humuhubog sa iyong mga pakikitungo sa iba. Sa halip na tingnan ito bilang isang pagsubok, yakapin mo ito bilang isang mahalagang proseso ng pag-unlad. Ang bawat hindi pagkakaunawaan o pagkaantala ay maaaring isang senyales na kailangang pag-isipan mong mabuti ang iyong mga hakbang. Hindi lahat ng hadlang ay negatibo, minsan, ito ay paalala na may mas malalim na katotohanan na dapat mong maunawaan bago ka magpatuloy. Minsan, sa sobrang bilis ng takbo ng buhay, nakakalimutan nating huminto at suriin kung ang ating mga paniniwala at prinsipyo ay tunay na nagsisilbi pa rin sa ating kabutihan. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na may halaga ang bawat sandali ng pagninilay. Pagnilayan mo kung paano mo pinangangalagaan ang iyong integridad at paano mo ito ginagamit upang bumuo ng mas malalim at makahulugang koneksyon sa iyong kapaligiran. Ang iyong likas na pagnanais para sa katarungan at pagkakapantay-pantay ay maaaring higit na lumiwanag sa araw na ito. Kaya gamitin mo ang pagkakataong ito upang palakasin ang iyong mga paninindigan at ipakita sa iba kung paano ang tamang landas ay maaaring maging mas matibay kapag ito ay tinahak ng may bukas na isipan at pusong handang umunawa. Ang iyong kakayahang makita ang mas malawak na larawan ay magiging isang mahalagang kasangkapan upang maunawaan ang masalimuot na mga sitwasyon na maaari mong kaharapin ngayon. Sa araw na ito, napapalibutan ka ng isang matinding enerhiya na nagdadala ng inspirasyon at kasiglahan. Ang enerhiyang ito ay maaaring dumaloy sa iyong buhay sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga bagong kakilala na may parehong pananaw sa buhay, sa mga makabuluhang pag-uusap na nagbubukas ng iyong isipan sa mas malawak na posibilidad, o sa mga biglaang pagkakataon na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong landas. Mahalaga na maging bukas ka sa ganitong mga interaksyon,
dahil ang bawat koneksyong iyong mabubuo ngayon ay may potensyal na humubog sa iyong hinaharap. Ang mga taong makakasalamuha mo ngayon ay maaaring magbigay ng inspirasyon o magturo sa iyo ng mahahalagang aral na maaaring makatulong sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Huwag mong ipagwalang bahala ang kahit maliliit na pag-uusap, sapagkat maaaring may taglay itong mahalagang impormasyon o inspirasyon na magagamit mo sa iyong sariling landas. Ang buwan na lumilibot sa Libra ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at pagkakasundo. Kung mayroong mga hindi natapos na usapin o hindi pagkakaunawaan sa iyong buhay, ngayon ang tamang oras upang harapin ang mga ito ng may kapanatagan at pagiging patas. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay isang susi upang maunawaan ang pananaw ng iba at makahanap ng mas mainam na solusyon sa anumang hindi pagkakaintindihan. Hindi kinakailangang madaliin ang proseso, bigyan mo ng sapat na oras ang iyong sarili at ang iba upang makahanap ng pagkakaunawaan. Ang kakayahang makinig ng may tunay na pag-unawa ay maaaring magdala ng kapayapaan sa iyong mga relasyon, kaya't sikaping maging mahinahon at bukas sa iba't ibang opinyon. Ang balanse ay hindi lamang tungkol sa panlabas na mundo, kundi pati na rin sa iyong kalooban. Subukang hanapin ang ekilibrium sa pagitan ng iyong isip at puso upang makagawa ng mas matalinong mga desisyon. Kung ikaw ay nag-aalinlangan sa ilang mahahalagang desisyon, subukan mong suriin kung saan nagmumula ang iyong pagdududa. Minsan, ang ating sariling takot at kawalan ng kumpiyansa ang humahadlang sa atin upang makita ang malinaw na sagot sa ating mga tanong. Sa halip na matakot sa kawalan ng katiyakan, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili. Ano ang tunay mong nais? Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapalakas sa iyong loob? Sa pagtatanong ng mga ito, mas magiging malinaw sa iyo kung anong direksyon ang dapat mong tahakin. Ang kalinawan ay hindi laging dumarating ng mabilis, ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sariling proseso, makakahanap ka ng sagot sa tamang panahon. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga pangarap at layunin, at tanungin ang iyong sarili kung tunay itong umaayon sa kung sino ka ngayon. Isa sa mga pinakamagandang bagay na maaari mong gawin sa araw na ito ay ang palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at motibasyon. Ang bawat pag-uusap na iyong papasukin ay may potensyal na magbigay sa iyo ng bagong pananaw na maaaring hindi mo pa naiisip noon. Maging bukas ka sa mga bagong ideya, dahil maaaring may isang simpleng usapan na magbukas sa iyo ng isang oportunidad o solusyon sa matagal mo nang pinag-isipan. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang pananaw, at ang mga taong may mabuting intensyon ay maaaring makatulong sa iyo na makita ang mga bagay mula sa ibang anggulo. Huwag matakot na humingi ng payo o makinig sa karanasan ng iba, sapagkat maaari itong magbigay ng mahahalagang aral na makakatulong sa iyong sariling paglalakbay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay bughaw at pilak. Ang bughaw ay sumisimbolo sa kalmado, katiwasayan, at malinaw na komunikasyon, isang paalala na ang pagiging mahinahon at maingat sa pagsasalita ay maaaring makatulong sa iyo upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ang pilak naman ay nagpapahiwatig ng intuwisyon at espiritual na paggabay na nangangahulugan na dapat mong pakinggan ang iyong panloob na tinig sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang mga kulay na ito ay maaari mong gamitin bilang inspirasyon sa iyong pananamit o paligid upang madagdagan ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, at 22. Ang 5 ay kumakatawan sa pagbabago at kakayahang umangkop. Ang 9 ay isang simbolo ng espiritual na paglago at malalim na pangunawa. At ang 22 ay isang numero ng katuparan at matibay na pundasyon. Ang pagsasama ng mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng isang araw ng introspeksyon, bagong oportunidad, at mas matibay na direksyon sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang creative na aktibidad tulad ng pagsusulat, pagpipinta,
o kahit simpleng brainstorming ng mga bagong ideya. Ang pagpapahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng sining o malikhaing paraan ay maaaring makatulong sa iyo upang mailabas ang iyong damdamin at makahanap ng kaliwanagan sa mga bagay na bumabagabag sa iyong isipan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang suriin ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagong pananaw na nakuha mo mula sa iyong mga pakikitungo sa iba? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Sa huli, tandaan na ang buhay ay hindi isang kompetisyon, kundi isang personal na paglalakbay. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa iba, ang mahalaga ay patuloy kang gumagawa ng mga hakbang patungo sa iyong sariling kaligayahan at katuparan. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at isipan, at hayaang ang bawat koneksyon at karanasan ay maging gabay mo patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa paggalaw ng buwan sa Libra sa araw na ito, lalo pang lumilitaw ang iyong likas na kagandahan at misteryo, na siyang nagiging daan upang mas lalong maakit ang mga tao sa iyong paligid. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay nagdadala ng matinding koneksyon sa iyong intuisyon at malikhaing kakayahan, isang pambihirang pagkakataon upang pagyamanin ang iyong kaloob-loobang damdamin at mga adhikain. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong emosyon ay magdadala sa iyo ng mas malalim at makahulugang relasyon sa iba. Mayroong isang natatanging alindog sa iyo ngayon, isang mahiwagang enerhiya na parang magnet na nag-aanyaya sa iba upang lumapit at makinig sa iyong mga pananaw. Ang iyong presensya ay nag-iwan ng baka sa bawat taong makakasalamuha mo, kaya gamitin mo ito upang maipakita ang iyong tunay na kahalagahan sa mundong ito. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang yakapin ang iyong tunay na pagkatao ng walang pag-aalinlangan. Sa iyong puso, nararamdaman mo ang malakas na ugnayan sa sining, musika, panitikan, o anumang malikhaing larangan na nagpapahayag ng iyong kaluluwa. Ngayon ay isang perpektong araw upang ipahayag ang iyong sarili sa mga paraang nagpapasaya sa iyo, maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, pag-awit, o kahit simpleng pagninilay-nilay sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang mahalaga ay hayaan mong dumaloy ang iyong damdamin at hayaang lumabas ang tunay mong sining. Ang bawat galaw mo ngayon ay may potensyal na lumikha ng isang makabuluhang epekto, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iba. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng alinlangan o takot. Ang tunay na sining ay nagmumula sa isang pusong handang ipahayag ang kanyang katotohanan. Sa pagsisimula ng pag-atras ng Mercury ngayon, maaaring maramdaman mo ang isang biglaang pagbabago sa iyong pakikipag-usap sa iba. Maaaring may kalituhan sa mga usapan, mga hindi pagkakaunawaan, o mga pagkakataong hindi malinaw ang mensahe na nais mong iparating. Ngunit sa halip na mag-alala, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang magsanay ng pasensya at lalong pagtuunan ng pansin ang iyong paraan ng pakikipagkomunikasyon. Minsan, ang katahimikan ay kasing lakas ng mga salita. Huwag matakot na maghintay ng tamang sandali bago magsalita. Ang masusing pagsusuri ng iyong damdamin bago ipahayag ang mga ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang malinaw at maingat na pakikipag-ugnayan ay magbibigay daan sa mas epektibong pagpapahayag ng iyong saloobin nang walang labis na tensyon o hindi pagkakaunawaan. Mahalaga rin na bigyan ng oras ang sarili upang unawain ang pananaw ng iba. Dahil ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pakikinig ng may bukas na isipan. Sa iyong pakikipag-ugnayan ngayon, maaaring mapansin mong may mga lumang sugat mula sa nakaraan na muling bumabalik sa iyong isipan.
Ang mga alaala ng dating sakit o pagkabigo ay maaaring lumitaw, hindi upang pahirapan ka, kundi upang bigyan ka ng pagkakataon na tuluyang pagalingin ang iyong sarili. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga sugat na ito sa iyong patuloy na paglago. Sa halip, gamitin mo ang pagkakataong ito upang unawain kung paano mo maaaring palayain ang iyong sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili, ay isang mahalagang hakbang upang tuluyang lumaya mula sa anumang bumabagabag sa iyo. Ang pagyakap sa iyong nakaraan ng may pagtanggap at pangunawa ay isang malaking hakbang patungo sa mas magaan at mas positibong hinaharap. Sa halip na ituring itong pasanin, tingnan ito bilang isang bahagi ng iyong kwento na nagturo sa iyo ng mahahalagang aral. Habang dumadaloy ang araw, hanapin mo ang mga sandali na nagdadala ng tunay na kagalakan sa iyong puso. Hindi kailangang maging engrande o malaking bagay, madalas, ang maliliit na kasiyahan sa buhay ang may pinakamalalim na epekto. Marahil ito ay isang tahimik na sandali kasama ang isang aklat, isang paglalakad sa ilalim ng araw, o isang tawa kasama ang isang kaibigan. Ano man ito, bigyan mo ng halaga ang mga simpleng ligaya dahil ito ang nagbabalik ng balanse at kapayapaan sa iyong puso. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali at sa mga simpleng bagay sa buhay ay isang sikreto sa tunay na kaligayahan. Ang pagyakap sa kasalukuyang sandali ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang tunay na maramdaman ang ganda ng buhay nang walang iniisip na pangamba tungkol sa nakaraan o hinaharap. Sa iyong mga pag-uusap sa araw na ito, hayaan mong lumabas ang iyong tunay na boses ng may kumpiyansa. Mayroon kang malalim na karunungan at pananaw na maaaring makatulong sa iba, at ngayon ay isang magandang panahon upang ipahayag ito ng buong tapang. Kung may mga bagay kang matagal nang gustong sabihin, ngayon ang tamang pagkakataon upang gawin ito sa maingat at mahinahong paraan. Ang iyong mga salita ay may bigat, kaya siguraduhin mong gagamitin mo ang mga ito upang makabuo ng positibong epekto sa iyong kapaligiran. Ang pagbuo ng koneksyon sa iba sa pamamagitan ng matapat at bukas na pakikipag-usap ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na ugnayan at pag-unawa sa mundo sa iyong paligid. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan, kaliwanagan ng isip, at matibay na komunikasyon, samantalang ang puti ay nagpapahiwatig ng kadalisayan, espiritualidad, at bagong simula. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit sa mga ito sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang balansing enerhiya sa buong araw. Ang mga kulay na ito ay nagsisilbing gabay upang mapanatili mo ang iyong focus at kalmado sa kabila ng anumang pagsubok na maaaring dumaan. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 28. Ang 7 ay sumisimbolo sa espiritual na paggising at malalim na pagninilay, ang 11 ay isang numero ng inspirasyon at intuisyon, at ang 28 ay isang numero ng kasaganaan at determinasyon. Ang kombinasyon ng mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng isang araw ng masusing pagninilay, malikhaing pagpapahayag, at positibong enerhiya. Ang bawat numerong ito ay nagdadala ng mensahe na ang araw na ito ay may malaking potensyal upang magbigay sa iyo ng mas matibay na pananaw sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaaring ito ay ang pagsusulat ng iyong damdamin sa isang journal, ang pagninilay sa ilalim ng sikat ng araw, o ang paggawa ng isang bagay na nagpapalaya sa iyong malikhaing enerhiya. Ano man ito, gawin mo ito ng may buong pusong dedikasyon, dahil ito ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagong pananaw na nakuha mo mula sa iyong mga pakikitungo sa iba? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na ang buhay ay isang paglalakbay, hindi isang karera.
Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, hayaan mong dumaloy ang lahat sa tamang panahon. Ang mahalaga ay patuloy mong hinahabol ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo at nagbibigay sa iyo ng layunin sa buhay. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at isipan, at hayaang ang bawat koneksyon at karanasan ay maging gabay mo patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.